Magandang gabi Kuya Jay at sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Ako si Jose. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang gabing iyon, tinatablan pa rin ako ng matinding kilabot. Hindi ko ito may kwento sa mga kaibigan ko o pamilya ko dahil baka isipin nilang nababaliw ako. Pero alam ko ang nakita ko Kuya Jay. Alam ko ang naramdaman ko at gusto ko itong ibahagi sa channel mo para magsilbing babala sa mga taong walang respeto sa mga lugar na tulad ng sementeryo. Nangyari ito noong lumipat kami ng tirahan sa isang probinsya. Ang bahay na nakuha namin ay medyo malayo sa kabayanan at ang tanging madaling daan pabalik sa amin mula sa aking trabaho ay isang lumang sementeryo ng bayan. Hindi ito tulad ng mga modernong sementeryo ngayon na maayos sa mga damo at maliwanag ang mga ilaw. Ito yung sementeryo na napapabayaan na. Naglalakihan ng mga puno ng balite at kawayan sa gilid nito. Gumuho na din ng ilang semento ng mga nicho at natatakpan ng mga baging at ligaw na halaman ng mga krus. Wala ding mga bantay. At kapag sumapit ang gabi, tanging ang liwanag lang ng buwan ang nagiging tanglaw mo rito. Noong una Kuya Jay, wala po akong takot. Hindi po kasi ako naniniwala sa mga multo o aswang. Dahil para sa akin, mas dapat katakutan pa ang mga buhay kaysa sa mga patay. Kaya gabi-gabi, tuwing alas 11 o alas 12 ng gabi, pagkatapos ng shift ko sa trabaho, naglalakad lang ako mag-isa sa gitna ng sementeryong iyon para makauwi agad. Dahil mas mabilis kasi ng 30 minuto ang daang iyon kaysa umikot pa ako sa highway nang walang dumaraang tricycle sa ganoong oras. Ngunit isang gabi, noong kalagitnaan ng buwan ng Nobyembre, nagbago ang lahat. Sariwa pa sa alaala ko ang hangin ng gabing iyon. Mas malamig ito kaysa sa mga nagdaang gabi at mayroon ding kakaibang bigat. Dahil pagpasok ko pa lang sa kalawanging gate ng sementeryo, napansin ko na agad na walang kaano-anong tunog dahil kadalasan naririnig ko na ang huni ng mga kuliglig o ang tahol ng mga aso sa malayo. Pero noong oras na iyon Kuya Jay, bingi po ang paligid. Ang tanging tunog na naririnig ko ay ang pagtapak ng sarili kong mga yapak sa tuyong mga dahon at lupa. Kaya binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko para magsilbing gabay. At habang naglalakad ako sa makipot na eskinita sa pagitan ng mga nakahilerang nicho, biglang umihip ang isang malakas at malamig na hangin. Ramdam na ramdam ko ang lamig na tila dumaan sa aking batok at gumapang pababa sa aking buong likuran. Napatigil ako sandali at itinaas ang collar ng aking jacket. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na parang may nakatitig po sa akin. Alam mo yung pakiramdam Kuya Jay, na kahit wala kang nakikita, alam ng katawan mo na hindi ka nag-iisa. Kaya itinafat ko ang flashlight ko sa aking gawing kaliwa sa mga lumang nicho na nakasalansan ng patong-patong na palapag. At wala akong taong nakita doon. Itinapat ko naman sa kanan, sa bahagi kung saan nakalibing ang mga diretso sa lupa na may mga lumang krus na kahoy. Pero wala din akong nakita. Inisip ko na lang na baka dala lang ito ng pagod ko sa trabaho, kaya nagpatuloy na ako sa paglalakad. Kaya binilisan ko na ang aking mga hakbang. At habang papalapit ako sa gitna ng sementeryo, kung saan may isang malaking krus na bato na nakatayo doon, narinig ko ang isang tunog. Isang mahinang kaluskos, parang may pumupunit ng tela o may kumakamot sa semento. Kaya napahinto muli ako.
Itinapat ko ang ilaw ng cellphone ko sa pinagmulan ng tunog sa likod ng isang malaking nicho na may lamat sa gitna. Sa una, walang gumagalaw, pero habang nakatitig ako, may nakita akong lumabas mula sa likod ng nichong iyon. Isang itim na pusa. Kaya nakahinga ako ng malalim at napangiti ng bahagya sa aking sarili dahil pusa lang pala. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na napawi nang mapansin ko ang kilos ng hayop. Ang pusa ay hindi tumakbo palayo. Sa halip, tumayo pa ito. Naging tuwid ang kanyang likod at tumitig sa akin gamit ang kanyang mga matang nagre-reflect ng berdeng liwanag mula sa aking flashlight. At ang mas nakakakilabot, Kuya Jay, hindi ito nagmimiyaw. Naglabas pa ito ng tunog na parang isang sanggol na umiiyak ng mahina. Isang tunog na tila galing sa lalamunan ng isang taong nahihirapan na huminga. Bigla pong tumakbo ang pusa papasok sa dilim, papunta sa direksyon ng isang abandonadong kapilya sa loob ng sementeryo. Doon na ako nagsimulang kabahan. Ang kapilyang iyon ay wala ng bubong at puno ng mga baging ang loob. Ang daan ko pa uwi ay daan mismo sa tapat ng pintuan nito. Nagpatuloy po ako sa paglalakad, Kuya Jay. Pero sa pagkakataong ito, mabilis na ang tibok ng puso ko. Ramdam ko ang pamumuo ng malamig na pawis sa aking noo sa kabila ng malamig na hangin. Habang papalapit ako sa kapilya, napansin ko ang isang bagay na hindi ko dapat nakita. Dahil may anino sa loob ng kapilya. Hindi ito anino ng puno dahil walang gumagalaw na sanga sa itaas. Ito ay isang matangkad at payat na figura ng isang tao na nakatayo sa mismong altar kung saan dating nakalagay ang krus, at nakatalikod ito sa akin. Dahil sa liwanag ng buwan na tumatagos sa sirang bubong, malinaw kong nakikita ang hubog ng katawan nito. Nakasuot ito ng tila puting kasuotan, ngunit marumi, punit-punit at may mga bahid ng putik o natuyong dugo. Gustong tumakbo ng mga paa ko, Kuya Jay, pero parang napako ako sa aking kinatatayuan. Ang utak ko ay sumisigaw na umalis na ako dapat. Ngunit ang mga mata ko ay hindi maialis sa figurang iyon. Dahan-dahan, nagsimulang gumalaw ang figura. Hindi ito humarap sa akin sa normal na paraan. Ang kanyang ulo ang unang umikot, at narinig ko ang sunod-sunod na tunog ng pagkabali ng buto. Habang ang kanyang ulo ay unti-unting umiikot pabalik para tumingin sa aking direksyon. Habang ang katawan nito ay nananatiling nakatalikod sa altar. Hindi ko nakita ng malinaw ang mukha nito dahil natatakpan ng mahaba at sabog-sabog na buhok. Ngunit nakita ko ang dalawang nagniningning na mapuputing mata ng walang kulay itim sa gitna. At nakatitig ito ng diretso sa akin. At kasabay ng pag-ikot ng kanyang ulo, isang mabaho at nagingit-ngit na amoy ang biglang humampas sa aking ilong. Amoy ng nabubulok na karne. Amoy din ng isang bangkay na ilang linggo nang nakatambad sa ilalim ng araw. Doon na nag-collapse ang tapang ko, kaya binitawan ko ang lahat ng pag-aalinlangan. Humarap ako pabalik sa pinanggalingan ko at tumakbo ako ng napakabilis. Habang tumatakbo ako sa makipot na daan ng sementeryo, narinig ko ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Sa likod ko, may tunog ng mga yapak. Pero hindi ito normal na yapak ng tao dahil mabilis ito. Parang 4 na paa na humahabol sa akin at sinasabayan ng tunog ng mga kuko
na kumakamot sa mga sementadong nicho sa gilid ko. "Huwag kang lilingon, Jose, huwag kang lilingon." Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko habang umiiyak na ako sa sobrang takot. Ang flashlight ng cellphone ko ay pasayaw-sayaw sa dilim. Nagpapakita ng mabilisang imahe ng mga krus at nicho na tila ba gumagalaw din at gustong humarang sa daanan ko. Naramdaman ko ang hangin sa aking likod na tila mas sumisikip at umiinit. Kabaligtaran ng lamig ng gabi. Ang amoy bulok na karne ay lalong naging matindi. Senyales na napakalapit na niya ng kung ano man ang humahabol sa akin. Parang abot kamay na lang nito ang likod ng aking jacket. At sa aking pagmamadali, hindi ko napansin ang isang nakaangat na ugat ng puno ng balite sa daan. Kaya sumabit ang aking paa. Napasubsob ako ng malakas sa lupa. Tumalsik ang aking cellphone. Ilang metro ang layo sa akin. At ang ilaw nito ay nakatapat ngayon sa isang lumang nicho. Nakaramdam ako ng matinding sakit sa aking tuhod at sa aking siko. Pero mas matindi ang takot na namamayani sa akin. Sinubukan kong bumangon agad. Ngunit nang lumingon ako ng bahagya para kunin ang cellphone ko, naparalisa ako sa takot. Sa liwanag ng cellphone na nakahiga sa lupa, nakita ko ang isang bagay na gumagapang sa ibabaw ng nicho sa aking tapat. Hindi ito pusa, hindi rin ito tao. Ito ay isang nilalang na payat na payat. Lantad ang mga tadyang sa ilalim ng kulay abo at tila nabubulok nitong balat. Ang mga braso at binti nito ay mahahaba at may mga matatalas na kuko sa dulo nito. At ang mukha niya, Kuya Jay, ay walang ilong. May malaking nakangiting bibig na puno ng maliliit at matutulis ng ngipin. At ang mga matang kulay puti na nakita ko sa kapilya ay naroroon na nakatitig sa akin mula sa itaas ng nicho. At nakahanda na itong tumalon sa akin. Sa puntong iyon, nawala na ako ng boses para sumigaw. Ang tanging nagawa ko na lang ay ipikit ang aking mga mata at magdasal sa aking isipan. Humingi ako ng tawad sa Diyos sa lahat ng aking mga kasalanan at nagmamakaawa ako na huwag akong hayaang mamatay sa ganoong kakilakilabot na paraan. Naririnig ko ang mahinang paggiling ng mga ngipin ng nilalang at ang tunog ng pagtulo ng laway nito sa tuyong dahon sa aking tabi. Ramdam ko ang init ng hininga nito sa aking muka at lumipas ang ilang segundo. Hinintay ko ang hapdi ng mga kuko nito sa aking balat dahil alam kong katapusan ko na. Ngunit biglang sa may bandang kalayuan, narinig ko ang isang tunog, isang tila busina ng isang malaking sasakyan mula sa highway at sinundan ng malakas na tahol ng mga aso mula sa labas ng sementeryo. Kasabay ng mga tunog na iyon, narinig ko ang isang matinis at nakakabinging tili mula sa nilalang sa aking tapat. Isang tili na hindi galing sa hayop o sa tao, kundi isang tunog na puno ng galit at sakit. Naramdaman ko ang mabilis na pagdaan ng hangin sa aking itaas. Tanda ng tumalon ito palayo. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata at wala na ang nilalang. Ang amoy bulok na karne ay unti-unti na ring napalitan ng ibang amoy. Kahit nanginginig ang buo kong katawan at sumasakit ang aking mga sugat, pinilit kong tumayo, Kuya Jay. Kinuha kong cellphone ko na mapalad na hindi nabasag ang screen at hindi na ako lumingon pa. Tumakbo na ako ng buong lakas patungo sa gate ng sementeryo. Hindi ko na inintindi ang dilim o
o mga nakaharang na halaman. Ang tanging nasa isip ko lang ay yung makalabas ako sa impyernong iyon. At nang makalabas ako sa gate, napaupo ako sa gilid ng kalsada, habol ang aking hininga habang umiiyak na parang bata. Doon ko napansin na ang oras sa cellphone ko ay 3:00 na ng madaling araw. 1 oras at kalahati akong nawala sa loob ng sementeryo. Kahit na ang normal na lakad ko roon ay 10 minuto lamang. Hanggang ngayon Kuya Jay, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa oras na iyon at hindi ko na maalala pa. Simula ng gabing iyon, hindi na ako muling naglakad pa malapit sa sementeryong iyon. Maging sa umaga o sa gabi, mas pinipili ko nang magbayad ng doble sa pamasahe o maglakad ng 1 oras paikot sa highway. Basta huwag lang akong makalapit sa lugar na iyon. Dahil hanggang ngayon, kapag sumasapit ang gabi at nakakarinig ako ng kaluskos sa labas ng aming bahay o kapag biglang umaamoy ang bulok na karne nang walang dahilan, agad kong isinasara ang mga bintana at nagdarasal na po ako. Dahil alam ko Kuya Jay na may mga bagay sa mundong ito na hindi natin maipaliwanag. Mga bagay na nananatili sa dilim, naghihintay ng susunod na biktima na walang takot na naglalakad sa kanilang teritoryo. Ito po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbasa Kuya Jay at sana magsilbi itong aral sa lahat ng iyong mga tagapakinig at magandang gabi po sa inyong lahat.